I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako mga kababayan, panoorin nyo. Si Jose Castro, sinupalpal pabalik si Sara Duterte doon sa mga paninira niya kay Pangulong Marcos Jr. Sinasabi tungkol dito sa San Juanico Bridge, mga kababayan, nung walang nagawa ang Pangulo, yung utang ng Pilipinas, although mayroon na tayong dyan na video, pero panoorin nyo ito kung paano niya sinampal sa katotohanan si Sara Duterte. Para kompleto detalyado, panoorin nyo guys ha. See you again on my next upload. Follow me and likes. Babus! Eto na! For the first question, Ms. Clay Pardilla from PTV4. Magandang hapon po, Yusek. Vice President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 16 trillion pesos ang utang pero walang nakikita? Dapat kapag may inutang, may nakikita. VP also expressed frustration po over the San Juanico Bridge being promoted as a tourist spot. Hindi daw po ito dapat tourist spot. How does Malacanang respond to this? Thank you po. May kasabihan nga tayo, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Hindi talaga malalaman ang katotohanan. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. Correct. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At solong utang po ng administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Sa ngayon po, pinipilit ng gobyerno ng ating pamahalaan na maiwasan po na mga pag-utang at ninanais din po ng Pangulo at hinihiling na palakasin pa po natin ang ating ekonomiya at of course, ang pagbabayad ng tamang buwis para po maiwasan na natin ang pag-utang ng malaki at although ang gusto ng Pangulo talagang paangatin po ang ekonomiya at tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating taong bayan. Sa totoo lang po, may mga krisis na nangyayari, hindi po maiiwasan ang kailanganin ng pondo. Ang sabi po ni dating Vice Presidente, hindi daw po niya nakikita. Sa kanyang talumpati sa Australia, binanggit niya po na mayroong balita patungkol sa magagandang nangyayari sa ekonomiya. Pero sabi niya, yun ay sa papel lang. It means, inamin niya na mayroong papel, may resibo, may patunay na maganda at gumaganda ang ekonomiya. Sa pool. Hindi ito chismis. Correct. Hindi ito paninira lamang dahil may papel siyang inamin. Hindi ba niya po nakikita ang dulot na naibibigay, tulong ng Buka Centers, ang paglaki ng PhilHealth coverage, ang murang bigas, ang 3+1 promo ng LRT, MRT, ang fuel subsidies na ibibigay, at marami pang iba. Nakakalungkot po. Mahirap po talaga. Mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Mahirap din buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan. Sa pool. Thank you, Clay. Sa susunod po ay si Miss Ivy Reyes ng Bilyonaryo. Naloko na. Good afternoon, Yusek. Still on Vice President. In that same speech, she said she regrets teaming up with President Marcos in 2022. That's one. Two, she doesn't think the president will give anything substantial in his SONA. And last, while she has no ill feelings for the president, she has a problem with his performance, pointing out the lack of direction of the admin. Yun lang po. Thank you. Sa pool. Yun nga po, ulit-ulit ang kanyang issue. Wala na po yatang bago. Dati niya na pong sinabi yan na nagsisisi siya. Pero talaga po sigurong ganyan na mangyayari dahil ang Pangulo po ang nais ng mga makakasama niya sa kanyang administrasyon ay nagtatrabaho. Correct. Nagtatrabaho
at mabilis umaksyon. Tama. So kung wala po nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag ka po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso para sa taong bayan. So, kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Si Palpal si Garutay. Thank you. Yung tungkol sa San Juanico Bridge. Okay. At dalawa kasi napagsabay. Okay. Sabi nga natin, nakakaalarma ang kakulangan sa kaalaman. Nagiging sanhi ito ng kasinungalingan. Tandaan mo natin, ang San Juanico Bridge, ito po ay simbolo ng kagandahan at engineering capabilities nung panahon, nung 1973. Siguro karamihan sa inyo, karamihan sa atin, hindi pa pinapanganak. Pero hanggang ngayon, nakatatag pa rin, nandiyan pa rin, ang San Juanico Bridge ay kailangan lamang ang rehabilitation. Correct. At tandaan po natin, hindi po sa sukat o haba or iksi o haba ng tulay, masasabi mo na ang isang tulay ay dapat gawing tourist spot. Tandaan natin, ang San Juanico Bridge ay mayroong 2.16 kilometers na haba. Ang Golden Gate ay mayroong 2.7 kilometers. Pero ang Golden Gate sa San Francisco ay tourist spot. Correct. Ganun din ang San Juanico. At pati yung El Marco Bridge na pinakamaiksing tulay na may sukat na 6 meters ay tinatawag ding tourist spot. Yes. Ang masakit lang, kapwa nating Pinoy, ibinabagsak ang turismo Tama. ng bayan, inaangat ang turismo ng ibang bansa. Samantalang ang Pangulo kagagaling lamang sa Japan para palakasin ang turismo Tama. ng ating bansa. Ivy. Next po is si Chloe Hufana ng Business World. Yan ang gusto ko kay Josek. Good afternoon, Yusek. With the Iranian parliament approving the closure of the Strait of Hormuz and global oil prices nearing $80 per barrel, will this development trigger the activation of the Philippines' oil contingency plans? Actually po, pinababatid ko po sa inyo na magkakaroon po ng meeting ang economic team with the President. At ang maibibigay ko po sa inyo ang detalye kung anong po ang mga plano. Bukas, kahit po walang pasok sa Maynila, magkakaroon po tayo ng press briefing bukas. O, diba guys? Bukas. Believe Anong ako oras talaga bukas, kay Yusek? Believe talaga ako kay Josek. Maaaring ngayon, maaaring bukas, pero bukas ko po maibibigay sa inyo ang detalye. Pero nagpapatawag na po ang Pangulo ng meeting po. Follow-up question na lang, Yusek. How prepared is the Philippines for a potential energy crisis stemming from this situation? And when can we expect the release of official guidelines or response measures? Bukas po, maibibigay ko po sa inyong detalye, pero as of the moment, ang maibibigay po ng gobyerno ay ang fuel subsidy para sa ating mga tsuper, sa mga drivers po, para po maibsan naman ang kanilang alalahanin. At para na rin po ito sa mga commuters. Meron pong nakalaan na 2.3 billion, kung di po ako nagkakamali, 2 billion para po dito sa fuel subsidy na ibibigay para sa ating mga driver po. Kailan i-roll out tong subsidy, Yusek? Bukas po malalaman natin po lahat itong plano po. Thank you, Chloe. Ang susunod po ay si Mr. Sam Medinilla ng Business World. Mrs. Mirror, sorry. Good afternoon, ma'am. Regarding lang po dun sa kanina, balik lang po kayo yung sa debt po, yung 16 trillion. Are we For a still- while po, for a while. 2.5 billion pala ang nakalaan para sa fuel subsidy natin. Okay. Base po dun sa mga ongoing economic developments, yung crisis sa Middle East, are we still confident na marireach po ng government yung 5.3% GDP, debt to GDP target ng DOF po? Naku, yan po talaga ang pinagdarasal natin. Pero sa mga nangyayari po at na hindi na po natin to kontrolado, ipanalangin po natin na maabot pa rin po natin. Pero pipilitin pa po sa abot na makakaya ng pamahalaan at sa mga direktiba po ng Pangulo, pipilitin po natin ma-attain pa rin po yan, despite all of this.
Tapos sa second question ko po, may update na receive na po kaya ni President Marcos yung copy ng ng Konektadong Pinoy Bill at saka meron na po ba siyang decision if he will veto it or not? Thank you. Katanong ko lamang po kanina kung may natanggap na po ba siyang endol bill para sa Konektadong Pinoy. As of now, wala pa pong natatanggap, pero rest assured na kapag po natanggap ito ng Pangulo, pag-aaralan po itong mabuti para po sa lahat ng stakeholders, para po sa mga kababayan natin na nangangailangan po ng magandang internet connection at sa mga service provider din po. Follow-up lang po. Bali may plan po kaya si President na makipag-meeting sa stakeholders na may mga concerns regarding dun sa bill? Sa ngayon, wala pa pong ipinararating sa atin dahil hindi pa naman po niya nababasa kung ano yung Konektadong Pinoy Bill, ang detalye po nito. At malamang po, pwede nating sabing oo dahil po ito rin para naman sa lahat. Thank you, Sam. Next will be Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Yusek, nagpahayag po ng pagkaalarma ang ilang world leaders kasunod ng naging aksyon ng US na pagbomba po sa tatlong nuclear sites ng Iran. Ang sabi ng ibang mga world leaders ay nananawagan sila ng restraint at yung iba naman ay nananawagan sa Iran na makipag-usap sa US at Israel. Sa panig po ba ng Malacanang, sa panig po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano po ba yung naging pahayag niya dito? Opo, ramdam po ng Pangulo, ramdam po ng gobyerno ang alalahanin ng mga leaders ng iba't ibang bansa dahil sa umiinit at tensyon sa rehiyon. Ang panawagan din po ng Pangulo ay magkaroon po ng mapayapang pag-uusap at diplomansya para po maibsan ang lumalalang hindi pagkakasundo. Kailangan din po manindigan para sa pandaigdigang kapayapaan para maging matatag po ang global community o pandaigdigang komunidad. Yan po ang mensahe ng Pangulo. On the follow-up, Yusek, may bukod po sa pagtaas ng presyo ng langis, ano po ba ang posibleng magiging epekto nito sa atin, sa bansa? Sa Magkakaroon to Pilipinas? ng domino effect. Kasi kahit sabihin natin na magkakaroon ng fuel subsidy ang mga drivers natin para sa mga commuters, hindi maiiwasan na iindahin din po ito ng mga sa logistics, sa trading. So, yun po ang ipinagdarasan natin na maiwasan po natin at mabigyan ng magandang solusyon para po hindi masyadong mabigat ang daranasin ng mga kababayan po natin dahil dito sa tensyon na nangyayari sa Israel at Iran. Thank you po, Yusek. Thank you, Ann. One more question from Maricel Halili, TV5. Magandang hapon, Yusek. Yusek, going back on VP Sara's statement, on the part of the President, meron ba siyang regrets also na nakipag-team up siya with the VP? Wala po ako nadidinig sa Pangulo na siya po ay nanghinayang. Kung siya man po ay nakipag-team up sa Vice Presidente. Sa ugali po ng Pangulo, hindi po natin madidinig ang ganung mga klaseng negatibo mula sa kanya. Wala po tayong aasahan na anumang paninira kanino man. So, yan po ang Pangulo. Kung may nagsisisi man na sa kanya ay maka-team up siya, it's their loss, not the President's. Ma'am, last na lang. Last. Kasi tinawag ni VP na budol yung ginawa daw ni PBBM. Your thoughts on that? Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ang nambudol. Hindi natin alam kung sino ba ang nambubudol. Sa panahon, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika, sino ba talaga ang nambubudol? Ayun, no? Sino pa? Di si Piatos. Last question po from Mr. Ivan Birina, GMA7. Ma'am, still on the tension in the situation in the Middle East. May mga pangamba po ang marami, lalo kalat sa social media, eto na raw ang World War III, etc. Maraming mga ganyang impormasyong umiikot.
what does the President want to tell the Filipino people about what to brace for and the actual situation? Ano ho bang kailangan natin pag-ingatan dito at anong kailangan isipin ng mga tao sa gitna po ng nangyayaring ito? Unang-una, ang gustong iparating ng Pangulo, handa po tayo sa anumang mangyayari at lahat po ng pangangailangan ng taong bayan ay tutugunan po ng pamahalaan. At wag po sila mag-alala dahil ang gobyerno po ngayon ay nagtatrabaho para sa ating lahat. So yun mga kababayan, sino ngayon ang nasupalpal? Sabi no? Dapat bago ka magsalita, Madam Sara Duterte, mag-research ka muna para hindi ka masupalpal na hindi maibalik sa'yo yung mga pinagsasabi mo na kasinungalingan. Actually guys, yun fake news yun, yung mga pinagsasabi niya sa Australia. Di ba? Dapat magiging siya, yung magiging fair din naman. Huwag niyang ipaglalandakan sa mga followers niya, no? Na yung mga pinagsasabi niya ay may katotohanan. Maling-mali po Bakit kanyo? Kasi maraming cellphone na hawak ka mga yan. Malalaman at malalaman ang katotohanan na maganda ngayon ang pamamalakad ng Marcos administration kaysa sa dating Pangulong Digong. Hindi. Real talk po tayo. Magiging bihasa dapat siya kung mayroon siyang pangarap maging Pangulo. Kanya lang guys, sa kanyang style ngayon, ay sus, malabo mangyari. Magiging Pangulo yan sa ganyang klaseng ugali. Hindi pwede yan. Uupo sa palasyo. Ang upo lang sa palasyo, yung mga taon talagang na may dating ba, may sapat na kaalaman, bihasa, may karanasan sa politika, sa pamumuno. Yung depend nga, hindi niya kayang pamumunuan nagkandawala-wala yung mga pundo Tapos ambisyosa siya maging Pangulo. Ay hindi. Mali, hindi, wala sa pagkataon niya, hindi siya fit doon. Hindi siya bagay sa totoo lang at hindi siya qualified. Kaya believe talaga tayo believe ako talaga kay Yusek Castro guys. At talaga masupalpal ka, masasampal ka ng katotohanan. Bakit? Anong problema sa San Juanico? Ang daming tao doon guys nga ang nagpapapicture So tourist spot talaga yan. Lang naman San Francisco bridge mas malaki ang San Juanico. Kayo naman mga bes. Sa mga nabanggit ni Jose Castro lahat yun tourist spot. Kahit saan, lahat tourist spot as long as maganda yung tulay. Maganda yung tanawin, yung paligid. Mas may ituturing mo talaga tourist spot yan. 'di ba? Kaya ito si Sara Duterte, ewan ko ba din sa kanya guys, ano bang nakain niya, ba't ganyan siya yung pag-uugali ba, uulitin ko na naman, ugaling askal baga. Alam nyo, isa lang po ang nakikita ko sa kanya, ganito po yun, nagagalit siya kay Pangulong Marcos Jr. kasi wala po siyang nakuhang tulong galing sa Pangulo na tutulungan siya. Yun lang po yun na nakikita ko guys, ewan ko lang kung pareho lang tayo ng analisa. Isa lang po ang gusto niya mangyari, tulungan siya ni Pangulong Marcos Jr. Sa kabila ng mga problema niya tungkol doon sa papa niya, sa issue niya, sa impeachment niya, dapat kailangan tulungan siya ni Pangulong Marcos Jr. Kaso lang hindi po ayaw ni Pangulong ganyan. Kasi sumasandigan din ang Pangulo sa batas. Kung ano yung batas, yun ang sundin. Sabi niya nga, kahit kaibigan kita, pag nagkasala ka, managot ka. Tama yun. 'Di ba? Kung kahit kaibigan kita, sabi niya, pag hindi ka nagtatrabaho, tanggal ka. 'Di ba? Ganun. You see, yun lang po ang problema ni Sara Duterte. Hindi siya pinapansin ni Pangulong Marcos Jr. Binabaliwala na siya, kaya galit na galit kay Pangulo. Gusto niya yung atensyon ni PBBM na tulungan siya sa mga problema niya. 'Di ba? Well, bahala siya sa buhay niya. Siya may gawa niyan Kung ang ginawa niya sana tumahimik, hindi na lang siya nagdaldal nagtrabaho na lang sana ng maayos noon, di sana hindi siya nakarating sa ganyang klaseng mga issue, mga problema, di ba? Kung iyan ang mali ng mga Duterte guys, iyan ang mali nila. Maling-mali talaga sila na binangga nila ang Pangulo ng Pilipinas na akala nila
kayang-kaya nila, tawag dito, kayang-kaya nila si Pangulong Marcos Jr. na ibabagsak siya. Naku, matalino yan, mga bes. Tingnan nyo na yun nasa paligid niya, mga dekalidad na mga tao. Hindi kayang pabagsakin yan. Doon nagkamali ang mga Duterte. Binangga nila talaga si Pangulong Marcos Jr. Totoo yun. Yan ang mali ni Sara Duterte. Kung ang ginawa niya sana, nakisama lang siya, di hindi sana sa ganyan. Hindi sana naabot sa impeachment na yan. Wala Kinalaban mo mismo, hinalal ng taong bayan, kinalaban mo pa ang pinakamatalinong Pangulo. Ano ngayon? Nga. Wala ka. Kahit saan-saan ka pumupunta. Binabatikos ka ng mamayang Pilipino. Tanging mga DDS lang kakampi mo. Yun. Sa tingin mo kaya, sa tingin nyo mga kababayan, natutuwa ang sambayan ng Pilipino sa ginagawa ni Sara Duterte? Kahit alam niya maganda ang takbo ng ekonomiya, ang daming nagagawa, ang daming natulungan ni Pangulong Marcos Jr., ang daming yung big project na natapos na. Ito, example lang, ang farm road to market. Grabe, ang hahaba ng mga kalsada. Ngayon maayos-ayos na sa iba't ibang lugar. Dapat mag-research para alam niya. Ang dami. Ang dami, super dami. So, bahala siya. Ang siraan niya si PBBM hanggat kaya niya. Yan ay kung kaya niya. Hindi nga nagtagumpay ang Dilaw Siya pa kaya? Marcoses pa. Sanay na yan sa mga paninira ng mga kalaban niya. Pero hindi sila natitinag, hindi sila nakukulong. Kasi mabubuti ang pusong tao sila, mabubuti ang kanilang layunin sa mamayang Pilipino, maganda ang kanilang kalooban, hindi sila palaaway, hindi sila butangera, tulad ni Lustay, agay. Di ba? Kakampi nilang katotohanan. Kaya tingnan mo, ang First Lady Imelda Marcos hanggang ngayon buhay na buhay pa. Sa ganyang edad niya, ang grabe, 90. 90 plus na. Blessing na na age. Yung mga kalaban niya. Ano nangyari? Maagang namayapa. 'Di ba mga kababayan? So, ay nako. Kasi si PBBM makadiyos po 'yan, makatao. At may malasakit sa kapwa Pilipino. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye. And babuhos. God bless Philippines.